Ang lamig ng hangin mula sa air conditioner ay tumatagos sa manipis na kumot ng ospital, ngunit wala itong binatbat sa lamig na nararamdaman ni Angelica sa kanyang puso. Nakahiga siya sa makipot na kama ng Mercy General Hospital. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin mula sa sakit ng emergency cesarean section na isinagawa 3 araw na ang nakararaan. Bawat paghinga ay may kasamang kirot sa tahi sa kanyang tiyan, isang paalala ng sakripisyong ginawa niya para isilang si Baby Joy. Ang kanyang anak, ang munting anghel na si Joy, ay natutulog ng mahimbing sa basinet sa tabi niya. Ang balat nito ay bahagyang naninilaw tanda ng mild jaundice, ngunit para kay Angelica, siya ang pinakamagandang bagay sa mundo. Siya na lang ang natitirang dahilan kung bakit lumalaban pa si Angelica. 52 oras na ang nakalipas. 52 oras na siyang naghihintay. Ni isang anino ng kanyang asawang si Christian Villarreal ay hindi nagpakita. Paulit-ulit na sinasabi ni Angelica sa kanyang sarili na baka abala lang ito sa trabaho, na baka na-stuck sa traffic, o baka naghahanda ng sorpresa. Ngunit sa ilalim ng mga rason na yon, alam niya ang totoo. Nararamdaman niya ang awa sa mga mata ng mga nurse kapag dumadaan sila at nakikitang mag-isa pa rin siya. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Pumasok si Jennifer, ang kanyang matalik na kaibigan na nagtatrabaho rin sa ospital. Ngunit sa halip na ang nakasanayang masayahing ngiti, ang mukha ni Jennifer ay puno ng pag-aalala at takot. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang cellphone. Angelica. Ang boses ni Jennifer ay nanginginig. Tila hirap na hirap ilabas ang mga salita. Lumapit siya sa kama at hinawakan ang kamay ng kaibigan. Kailangan mong makita ito. Ayaw ko sanang ipakita sa iyo habang nagpapagaling ka, pero kailangan mong malaman bago ka pa makarinig sa iba. Ibinigay ni Jennifer ang telepono kay Angelica. Nakabukas ito sa Instagram. Ang puso ni Angelica ay bumilis ang tibok, tila isang tambol na humahampas sa kanyang dibdib. Sa screen nakita niya ang isang litrato. Nakaka-upload lang 3 oras na ang nakararaan. Si Christian, ang kanyang asawa. Nakangiti ito ng malapad na kaupo sa isang mesa sa Antonio's, ang pinakamahal na restaurant sa Tagaytay, isang lugar na pangarap ni Angelica na puntahan, ngunit laging sinasabi ni Christian na wala silang budget. Pero hindi siya nag-iisa. Katabi niya si Nicole, ang babaeng laging sinasabi ni Christian na katrabaho lang. Sa litrato, nakahawak ang kamay ni Christian sa tiyan ni Nicole. Ang tiyan ni Nicole ay malaki at matambok, halatang nagdadalang tao. Ang caption sa ilalim ng larawan ay parang punyal na tumarak sa puso ni Angelica. Sa wakas, kasama ko na ang tunay kong pamilya. Bagong simula, kasama ang babaeng tunay na nagmamahal sa akin. Nabitawan ni Angelica ang telepono. Nahulog ito sa kumot. Pakiramdam niya ay inalisan siya ng hangin sa baga. Hindi ito totoo. Bulong niya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo. Sa kanyang mga mata, mainit at masakit. Kakapanganak ko lang sa anak namin, Jennifer. Bakit niya ginagawa ito? Bes, may mas malala pa, ani Jennifer ng mahina. Nagkakalat siya ng kwento sa ospital. Sinasabi niyang, hindi na natapos ni Jennifer ang sasabihin dahil biglang bumukas ng padabog ang pinto ng kwarto. Ang tunog ng pagtama ng pinto sa dingding ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Pumasok si Doña Gloria Villarreal, ang ina ni Christian. Ang kanyang suot na mamahaling damit at mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng puot. Sumunod sa kanya si Don Antonio na may bitbit na briefcase at si Vanessa, ang kapatid ni Christian, na nakataas ang cellphone at nagla-livestream sa social media. At sa huli, pumasok si Christian na kaakbay kay Nicole. Christian, tawag ni Angelica, pilit na bumabangon kahit na humihilab ang tahi sa kanyang tiyan. Ang sakit pisikal ay walang panama sa sakit ng pagtataksil. Anong ibig sabihin nito? Bakit kasama mo siya? Hindi sumagot si Christian, ni hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Si Doña Gloria ang lumapit. Ang kanyang mga takong
ay lumilikha ng matunog na ingay sa sahig. Tumigil ka sa pag-arte, Angelica. Tapos na ang palabas mo. Inihagis ni Doña Gloria ang isang brown envelope sa paanan ni Angelica. Basahin mo yan. Iyan ang katibayan ng iyong panloloko. Nanginginig ang mga kamay na dinampot ni Angelica ang sobre at binuksan ito. Sa loob ay may isang papel, DNA test result. Nakasulat doon na ang probability of paternity ni Christian kay Baby Joy ay 0%. Hindi! Napailing si Angelica, ang kanyang boses ay basag. Peke ito. Peke ito. Si Christian lang ang lalaki sa buhay ko. Alam niyo yan. Christian, sabihin mo sa kanila. Ngunit si Nicole ang sumagot. Humakbang ito palapit at hinaplos ang kanyang malaking tiyan nang may pangaasar ng ngiti. Huwag ka nang magmaang-maangan, dear. Alam na ng lahat na ang batang yan ay bunga ng kalandian mo. Ito, tinuro ni Nicole ang kanyang sariling tiyan. Ito ang tunay na tagapagmana ng mga Villarreal. Itinutok ni Vanessa ang kamera ng kanyang cellphone sa mukha ni Angelica. Hello guys, nakikita niyo ba? Tuhuling-huli na sa akto todo. Deny pa rin ang gold digger, grabe, ang kapal ng mukha. Nag-init ang mukha ni Angelica sa kahihiyan. Alam niyang libo-libong tao ang nanonood sa kanya ngayon. Itigil niyo yan. Parang awa niyo na natutulog ang anak ko. Anak mo, mariing sabi ni Don Antonio. Hindi namin kadugo ang batang iyan, kaya wala kayong karapatan sa kahit anong sentimo ng pamilyang ito. Pilit na tumayo si Angelica para lapitan si Christian. Gusto niyang hawakan ang asawa, gusto niyang gisingin ito sa kahibangan. Christian, asawa mo ako. 3 taon. 3 taon kitang pinagsilbihan. Minahal kita ng buong buo. Paano mo nagagawa sa akin ito? Sa wakas tumingin si Christian sa kanya. Ngunit walang pagmamahal sa kanyang mga mata. Lamig at pandidiri lang ang naroon. Isang malaking pagkakamali ang 3 taon na yon, Angelica. Isang pustahan lang ang lahat. At ngayong nakuha ko na ang gusto ko, tapos na tayo. Pustahan. Parang gumuho ang mundo ni Angelica. Ang bawat I love you, bawat anibersaryo, bawat sakripisyo, lahat ay laro lang. Sa sobrang galit at sakit, akmang hahawakan ni Angelica ang braso ni Christian, ngunit mabilis na humarang si Doña Gloria. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Angelica. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay napakalakas dahilan upang mapasinghap si Jennifer sa gilid. Napabaling ang mukha ni Angelica sa lakas ng puwersa. Ang kanyang pisngi ay namula at nag-init tila binuhusan ng kumukulong tubig. Ang lasa ng dugo ay tumulo mula sa gilid ng kanyang labi. Wala kang karapatang hawakan ng anak ko gamit ang marumi mong kamay. Nanggagalaiting bulong ni Doña Gloria. Inilapit niya ang kanyang mukha kay Angelica. Bayad na ang bill ng ospital hanggang ngayong gabi lang. Naayos na rin namin ang discharge papers mo. Lumayas ka na. Pero may bagyo. Mangyak-ngyak na pakiusap ni Angelica. Naririnig nila ang paghampas ng hangin sa bintana ng ospital. Ang Super Typhoon Goring ay kasalukuyang nananalasa sa probinsya. Delikado sa labas at ang sanggol. Mahina pa siya. Wala kaming pakialam. Sabad ni Nicole, habang kumakapit sa braso ni Christian. Problema mo na yan. Pumunta ka na sa bahay ngayong gabi para kunin ang mga basura mo dahil ipapasunog ko na ang lahat ng naiwan mo bukas ng umaga. Tumalikod ang mga Villarreal na parang wala silang tinapakang tao. Si Christian ay hindi man lang lumingon sa kanyang mag-ina kahit isang beses. Ang tanging naiwan ay ang tunog ng hagik-hik ni Vanessa habang naglalakad palabas at ang malamig na hangin ng aircon na ngayon ay tila nagyayelo sa buto ni Angelica. Niyakap siya ni Jennifer ng mahigpit habang humahagulgol si Angelica sa sakit-sakit ng katawan at higit sa lahat sakit ng isang pusong winasa katinapakan. Sa labas ng bintana, kumidlat ng matalim kasunod ang dagundong ng kulog na nagbabadya ng isang madilim at mapanganib na gabi. Galit na galit ang kalangitan ng gabi ngayon. Ang Super Typhoon Goring ay humahampas sa buong probinsya at ang Villa Villarreal na nakatayo sa gilid ng isang matarik na bangin na nakaharap sa dagat ay tila isang maliit na laruan sa gitna ng dambuhalang bagyo. Ang hangin ay humihiyaw sa labas, humahampas sa mga bintana
na parang may libo-libong kamay na gustong pumasok. Bumaba si Angelica sa isang lumang taxi sa tapat ng malaking bakal na gate ng mansyon. Halos ayaw siyang isakay ng driver dahil sa lakas ng ulan, ngunit nagmakaawa siya at ibinigay ang huling pera niya. Yakap-yakap niya si Baby Joy na balot sa manipis na kumot ng ospital at sa sarili niyang jacket upang hindi mabasa. Bawat hakbang patungo sa pintuan ay isang pagsubok. Ang hangin ay pilit siyang tinutulak pabalik at ang ulan ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Kumikirot ng matindi ang tahi sa kanyang tiyan. Pakiramdam niya ay bubuka ito anumang oras, ngunit kailangan niyang makuha ang kanyang mga gamit, lalo na ang kwintas na pamana ng kanyang yumaong ina. Iyon lang ang tanging kayamanan na mayroon siya. Nang makapasok siya sa loob ng mansyon, sinalubong siya hindi ng init ng tahanan, kundi ng amoy ng nasusunog na tela. Sa malawak na sala, nakita niya si Doña Gloria na nakaupo sa sofa habang humihigop ng tsaa. Sa harapan nito ay ang malaking fireplace. Sa loob ng fireplace, nilalamon ng apoy ang mga pamilyar na bagay, ang kanyang mga murang damit, ang kanyang mga libro, at ang mga litrato ng kanyang pamilya. Ang mga gamit ko, bulong ni Angelica, nanlaki ang mga mata sa horror. Akmang tatakbo siya para sagipin ang mga ito, ngunit hinarangan siya ni Vanessa. Nakangisi si Vanessa at sa leeg nito ay kumikinang ang isang bagay na nagpatigil sa mundo ni Angelica. Ang kwintas ni nanay, garalgal na sabi ni Angelica. Vanessa, ibalik mo yan. Iyan lang ang alaala ko sa kanya. Hinawakan ni Vanessa ang pendant ng kwintas, isang simpleng gintong locket at tumawa. Ito ba, masyadong baduy pero bagay sa akin. Besides, sabi ni Mommy, since pinalayas ka na lahat, nang naiwan mo dito, ay pag-aari na namin. Ang tawag doon ay compensation sa perwisyong dinala mo. Hindi yan sa inyo magnanakaw kayo, sigaw ni Angelica. Biglang lumabas si Christian mula sa kusina, may hawak na baso ng whiskey. Lasing ito. Ang kanyang mga mata ay mapungay at puno ng panghahamak. Huwag kang sumigaw sa pamamahay ko, Angelica. Utos ni Christian. Lumapit si Angelica sa asawa, nagbabaka sakaling may natitira pang awa rito. Christian, sununog niyo ang mga gamit ko. Kinuha ni Vanessa ang kwintas ko. At ngayon, sa gitna ng bagyo pinalayas niyo kami ng anak mo. Tao ka pa ba? Humalakhak si Christian ng mapakla. Lumapit siya kay Angelica at ibinuga ang amoy ng alak sa mukha nito. Anak ko, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi akin yan at tungkol sa pagiging tao? Alam mo ba kung magkano ang napanalunan ko sa pustahan namin ng mga kaibigan ko nung pakasalan kita? Natigilan si Angelica. Ang mga salitang narinig niya sa ospital ay muling bumalik, mas masakit at mas malinaw. 100,000. Pagpapatuloy ni Christian habang tinataas ang kanyang baso na parang nagtotoast. Ang pustahan ay kung kaya kong magtiis ng 3 taon kasama ang isang babaeng galing sa squatter area na walang alam sa high society. At congratulations, Angelica. Nanalo ako. Pero tapos na ang laro. Sawa na ako sa pagpapanggap. Ang sakit ay higit pa sa pisikal. Parang sinaksak si Angelica ng paulit-ulit sa puso. Ang lalaking minahal niya, pinagsilbihan at inalagaan ay isa palang halimaw. Tama na ang drama. Matigas na utos ni Doña Gloria habang tumatayo. Christian, ilabas mo na ang basurang yan. Nadudumihan ang carpet ko sa putik na dala niya. Hinablot ni Christian ang braso ni Angelica ng mahigpit. Napasigaw si Angelica sa sakit dahil sa biglaang paghatak at muntik na niyang mabitawan si Baby Joy. Bitawan mo ako, masasaktan ng bata. Pagmamakaawa ni Angelica habang pilit na nagpupumiglas. Ngunit kinaladkad siya ni Christian palabas ng sala, patungo sa malaking pintuan. Si Vanessa ay patuloy na kumukuha ng video, tumatawa, habang nakikita ang pagmamakaawa ng kanyang hipag. Si Nicole na nakatayo sa hagdanan ay nakangiti lang habang hinihimas ang kanyang tiyan. Binuksan ni Christian ang pinto. Ang hangin at ulan ay bumuhos papasok na parang galit ng kalikasan. Christian, parang awa mo na. Umiiyak na, sabi ni Angelica, nakakapit sa hamba ng pinto. Kahit sa garahe lang, kahit sa bodega, huwag mo kaming itapon sa labas.
mamatay ang bata sa lamig. Tinitigan siya ni Christian. Sa sandaling iyon, hinanap ni Angelica ang lalaking nakilala niya noon, pero wala na ito. Doon kayo nababagay, sa putikan. Malamig na sabi ni Christian. At sa isang malakas na tulak, puwersahang itinapon ni Christian si Angelica palabas. Dahil sa panghihina at bigat ng ulan, nawalan ng balanse si Angelica. Nahulog siya sa 5 baitang na hagdang bato sa harapan ng mansyon. Bumagsak ang kanyang likod sa matigas na semento bago siya gumulong pababa sa maputik na lupa. Niyakap niya ng buong higpit si Baby Joy, ginawang pananggalang ang sariling katawan upang hindi tumama ang sanggol sa bato. Ah, sigaw ni Angelica nang maramdaman niya ang mainit na likido na dumaloy sa kanyang hita. Ang tahi ng kanyang sesarian ay bumuka dahil sa pagbagsak. Ang dugo ay humalo sa tubig ulan at putik na nakapalibot sa kanya. Umiiyak ng malakas si Baby Joy. Ang iyak nito ay halos hindi marinig dahil sa dagundong ng kulog at hampas ng hangin. Sa itaas ng hagdanan nakatayo si Christian Tuyo at ligtas sa ilalim ng bubong. Tumingin siya sa ibaba sa kanyang asawang nakadapa sa putik duguan at nanginginig. "Huwag ka nang babalik dito," sigaw ni Christian. Pagkatapos ay isinara niya ang malaking pinto. Narinig ni Angelica ang tunog ng paglock ng pinto, isang tunog na naghudyat ng katapusan ng kanyang dating buhay. Naiwan si Angelica sa dilim. Ang ulan ay walang awa kung humampas sa kanyang mukha. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa kanyang buto. Sinubukan niyang gumapang pabalik sa pinto, pero wala na siyang lakas. Ang sakit sa kanyang tiyan ay hindi na maipaliwanag. Unti-unting humina ang iyak ni Baby Joy hanggang sa tumahimik ito. Niyakap ni Angelica ang anak, sinusubukang ibigay ang huling init ng kanyang katawan. "Patawad, anak!" Bulong ni Angelica, ang kanyang mga luha ay nagahalo sa ulan. "Patawad kung naging mahina si Mama." Dumidilim ang kanyang paningin. Ang ingay ng bagyo ay tila lumalayo. Alam ni Angelica na malapit na siyang mawalan ng malay. Sa kanyang huling sandali, nang ulirat ipinangako niya sa sarili kung bibigyan pa siya ng Diyos ng isa pang pagkakataon, hindi na siya magiging mahina. Sisingilin niya silang lahat. At pagkatapos, nilamon na siya ng dilim. Sa gitna ng kadiliman at ngalit ng bagyong Goring, isang liwanag ang tumagpas sa dilim. Hindi ito kidlat. Ito ay nagmumula sa matatalim na headlights ng 3 itim na SUV na humahagibis sa maputik na daan patungo sa mansyon ng mga Villarreal. Ang mga sasakyan ay huminto nang sabay-sabay sa tapat ng gate, ilang metro lang ang layo mula sa kung saan nakahandusay si Angelica. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan. Mula sa gitnang sasakyan, isang matandang lalaki na nakasuot ng formal na suit ang mabilis na bumaba. Hindi niya alintana ang malakas na ulan na agad nagpabasa sa kanyang mamahaling damit. May hawak siyang payong, ngunit binitawan niya ito nang makita ang anyo ng babae sa lupa. "Diyos ko, Angelica," bulong ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng takot at habag. Sumenya siya sa mga kasama niya. Agad na kumilos ang isang grupo ng mga medic na nakasuot ng uniforme ng Montefalco Private Medical Team. Dahan-dahan ngunit mabilis ang kanilang galaw. "Ingatan ninyo ang bata," sigaw ng matanda, habang lumuluhod sa putikan sa tabi ni Angelica. "At siguraduhin ninyong hindi lalala ang pagdurugo niya." Naramdaman ni Angelica ang maiinit na kamay na bumuhat sa kanya. Sa kanyang hilam na paningin, nakita niya ang mukha ng matanda, isang mukha na hindi niya kilala, ngunit tila puno ng pagmamalasakit na matagal na niyang hindi nararamdaman. "Ligtas ka na, Hija," ang huling narinig ni Angelica bago siya tuluyang lamunin ng kawalan ng malay. "Ligtas na kayo ng anak mo." Nagising si Angelica sa isang silid na sobrang puti at sobrang tahimik. Ang hangin ay amoy malinis, amoy mamahaling sabon at disinfectant. Wala na ang amoy ng putik at usok. Wala na rin ang lamig na tumatagos sa buto. Nakahiga siya sa isang kama na mas malambot pa sa ulap at ang kanyang katawan ay nakabalot sa makapal at mainit na kumot.
Napabangon siya nang biglang ngunit napangiwi siya sa kirot ng kanyang tiyan. Gayunpaman, mas nanaig ang takot kaysa sa sakit ng katawan. Napahawak siya sa kanyang tiyan at nanlaki ang mga mata nang mapansing wala ang kanyang sanggol sa tabi niya. "Joy, nasaan ang anak ko?" Ang boses niya ay basag at puno ng panik. Pilit niyang tinanggal ang dextrose na nakakabit sa kanyang kamay. "Ibalik niyo ang anak ko." Bumukas ang pinto at pumasok ang matandang lalaking sumagip sa kanya kanina. Malinis na ang suot nito ngayon, ngunit bakas sa kanyang muka ang matinding pagod at lungkot. "Huminahon ka, Angelica," malumanay na sabi ng matanda. Lumapit ito at inalalayan siya pabalik sa pagkakahiga. Ligtas si Joy. Nasa Neonatal Intensive Care Unit NICU siya sa kabilang kwarto. Masyado siyang nalamigan pero stable na ang lagay niya. Ang mga pinakamagagaling na espesyalista ng Montefalco Medical Center ang tumitingin sa kanya. Nakahinga ng maluwag si Angelica at kasabay noon ay ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Ligtas ang anak niya. Iyon lang ang mahalaga. Tumingin siya sa matanda. Ngayon lang niya ito natitigan ng maayos. May dignidad ang tindig nito, mukhang kagalang-galang, parang mga taong nakikita lang niya sa mga magazine. "Sino po kayo?" tanong ni Angelica. "Bakit niyo kami tinulungan? Wala akong pambayad sa ospital na ito. Wala akong pera." Umupo ang matanda sa silyang katabi ng kama. Humugot ito ng malalim na hininga bago nagsalita. "Ako si Attorney Manuel Ledesma. Ako ang personal na abogado at pinagkakatiwalaan ng iyong lolo sa loob ng 40 taon. Kumunot ang noo ni Angelica. "Lolo, wala akong lolo. Patay na ang mga magulang ng nanay ko bago pa ako ipinanganak." Iyon ang sabi niya. Umiling si Attorney Manuel. Kinuha niya ang isang litrato mula sa kanyang breast pocket at iniabot ito kay Angelica. Sa litrato, may isang lalaking kamukhang-kamukha ng iyong ina. Ang mga mata nito ay matapang, ngunit may bahid ng lungkot. Nakatayo ito sa harap ng isang dambuhalang gusali na may nakasulat na Montefalco Holdings. Ang tindig niya ay puno ng kapangyarihan, ang klase ng tao na iginagalang ng lahat. Siya si Don Guillermo Montefalco, pagpapakilala ni Attorney Manuel. Ang boses niya ay naging formal at seryoso. Siya ang nagmamay-ari ng Montefalco Empire, mga bangko, real estate, shipping lines at ang ospital na ito. At siya, Angelica, ang iyong lolo. Nanlaki ang mga mata ni Angelica. Montefalco. Ang apelyidong yun ay kasing tunog ng salapi at kapangyarihan sa buong bansa. Pero, bakit kung mayaman siya? Bakit hinayaan niyang maghirap kami ni nanay? Bakit hinayaan niya akong apihin ng mga Villarreal? Yumuko si Attorney Manuel, tila nahihiya sa sasabihin. Dahil sa pride, naglayas ang iyong ina dahil ayaw ni Don Guillermo sa iyong ama. Sa loob ng maraming taon nagmatigas ang lolo mo. Pero nang mamatay ang iyong ina, nagsisi siya. Hinanap ka niya, Angelica. 2 taon ka na niyang sinusubaybayan. Sinusubaybayan. Naramdaman ni Angelica ang galit na umusbong sa kanyang dibdib. Pinapanood niya lang ako habang ginagawa akong alila ni Doña Gloria, habang niloloko ako ni Christian. Dahil kailangan niyang ayusin ang lahat, mabilis na paliwanag ni Attorney Manuel. Gusto niyang siguraduhin na kapag ibinigay niya sa iyo ang mana, walang kahit sino, lalo na ang asawa mo, ang makakaagaw nito. Inaayos niya ang mga legal na dokumento para maging untouchable ang iyong yaman. Tumayo si Attorney Manuel at lumapit sa bintana, nakatanaw sa labas kung saan humuhupa na ang bagyo. Kagabi nung kasagsagan ng bagyo, nakatanggap siya ng report mula sa private investigator na nakabantay sa mansyon ng mga Villarreal. Nakita niya sa live feed ang ginawa nila sa iyo. Nakita niyang kinaladkad ka ni Christian at itinapon sa putikan. Di humarap muli ang abogado kay Angelica. Puno ng luha ang mga mata nito. Sumugod siya agad. Sakay ng kanyang sasakyan kahit delikado ang panahon, gusto kanyang iligtas mismo. Pero, ang puso niya, hindi kinaya ng puso niya ang galit at sakit na makita ang apo niya na tratuhin na parang basura. Napatakip ng bibig si Angelica.
Inatake siya sa puso sa loob ng sasakyan habang papunta sa inyo. Basag na, sabi ni Manuel. Idineklarang dead on arrival si Don Guillermo sa ospital na ito kaninang 4:00 ng madaling araw. Oras mismo kung kailan ka namin nakuha sa gate ng mga Villarreal. Ang bigat ng revelasyon ay dumagan kay Angelica. Ang lolo niya, namatay habang sinusubukan siyang iligtas. Namatay ito dahil sa kasamaan ng mga Villarreal. May kinuha si Attorney Manuel mula sa kanyang bag, isang makapal na dokumento at isang sulat na may selyo. Bago siya umalis ng bahay kagabi, pinirmahan niya ito. Ito ang last will and testament ni Don Guillermo Montefalco. Inilapag ni Manuel ang dokumento sa hita ni Angelica. Simula sa oras ng kanyang kamatayan, lahat ng pag-aari ng Montefalco Holdings, ang bilyon-bilyong pisong assets ang mga lupain ng mga kumpanya ay nailipat na sa nag-iisang tagapagmana niya. Tinitigan ni Manuel si Angelica sa mata. Ikaw na ngayon ang pinakamayamang babae sa bansa, Angelica Montefalco. Binuksan ni Angelica ang sulat na kasama ng dokumento. Sulat kamay ito ng kanyang lolo, aking pinakamamahal na apo. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay huli na ako. Patawarin mo ako sa aking kaduwagan noon. Patawarin mo ako kung hindi kita nayakap. Pero hindi ko hahayaang apihin kanila habang buhay. Ibinibigay ko sa iyo ang aking imperyo, hindi para magpasarap sa buhay, kundi para maging sandata mo. Ang mga Villarreal, ang mga taong tumapak sa iyo. Iparamdam mo sa kanila kung sino ka talaga. Huwag kang maging mahina tulad ko na nagpaalipin sa pride. Gamitin mo ang kapangyarihang ito. Ikaw ay dugo ng Montefalco. Hindi tayo yumuyuko. Tayo ang nagpapatupad ng batas. Nagmamahal, Lolo Guillermo. Napahagulgol si Angelica. Niyakap niya ang sulat sa kanyang dibdib. Ang sakit ang pangungulila. At ang galit ay nagsama-sama. Inapakan siya. Dinuraan. Tinawag na basura. Pinalaya sa gitna ng bagyo kasama ang isang sanggol. At ang mga taong gumawa noon ay siya ring dahilan kung bakit namatay ang lolo na hindi man lang niya nakilala. Pinunasan ni Angelica ang kanyang mga luha. Hindi ito ang oras para maging mahina. Tama ang lolo niya. Tapos na ang panahon ng pagiging api. Tumingin siya kay Attorney Manuel. Ang maamo niyang mukha ay napalitan ng isang ekspresyon na malamig at matigas. Attorney, sabi ni Angelica, ang boses niya ay wala ng bahid ng panginginig. Gusto kong malaman ng lahat. Lahat ng baho ng pamilya Villarreal. Lahat ng utang nila, lahat ng kasalanan nila. Tumango si Attorney Manuel tila nabuhayan ng loob sa nakitang tapang sa kanyang bagong boss. Nasa akin ang lahat ng files, Madam Angelica. Baon sila sa utang. Ang kumpanya nila ay bagsak na at nabubuhay na lang sa mga loans. Ikaw ang may hawak ng kanilang kapalaran ngayon. Inawakan ni Angelica ang kanyang tiyan sa tahi ng kanyang sugat na ngayon ay nagsisimula ng maghilom. Kung gayon, bulong ni Angelica habang nakatingin sa kawalan, sisiguraduhin kong pagbabayaran nila ang bawat patak ng dugo ko at bawat huling hininga ng lolo ko. Sa labas ng bintana, tumigil na ang ulan. Sumikat ang araw, ngunit hindi ito mainit. Ito ay malamig, matalim at nakakasilaw tulad ng bagong Angelica na isinilang mula sa bagyo. Lumipas ang 4 na linggo sa loob ng pribadong suite ng Montefalco Medical Center. Para kay Angelica, ang bawat araw ay isang pakikipagbuno sa sakit hindi lamang sa pisikal na sugat ng kanyang operasyon at pagkahulog, kundi pati na rin sa sugat ng kanyang pagkatao. Sa tulong ng mga pinakamahusay na physical therapist, muli niyang pinag-aralan ang paglalakad ng tuwid. Bawat hakbang ay may kasamang kirot. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang sakit, iniisip niya ang mukha ni Christian, iniisip niya ang halakhak ni Vanessa, iniisip niya ang mainit na sampal ni Doña Gloria. Ang galit ang naging gasolina niya para bumangon. Si Baby Joy ay malusog na at nakalabas na sa NICU. Ang pagkarga sa kanyang anak, ang tanging pahinga ni Angelica sa kanyang matinding pagsasanay. Isang hapon, habang nakaupo si Angelica sa beranda ng kanyang kwarto
at nagbabasa ng mga dokumento tungkol sa kumpanya, pumasok si Attorney Manuel. Hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang lalaki na tila nasa early 30s. Matangkad itong matikas at nakasuot ng charcoal gray na suit na halatang gawa ng sikat na designer. Ang kanyang mga mata ay matalim, tila nakikita ang lahat ng sekreto ng isang tao sa isang tingin lang. Madam Angelica, panimula ni Attorney Manuel, gusto kong ipakilala sa iyo ang pamangkin ko, si Adrian Ledesma. Siya ang head ng Crisis Management at Strategic Planning ng Montefalco Holdings. Tumango si Adrian nang bahagya hindi ngumingiti. Isang karangalan, madam. Siya ang tutulong sa iyo sa susunod na hakbang. Dagdag ni Attorney Manuel. Si Adrian ay eksperto sa paglilinis ng mga gulo at paglikha ng mga gulo para sa mga kalaban. Ibinaba ni Angelica ang binabasa niyang papel. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ko kailangan ng strategic planning, Adrian. Gusto ko silang ipakulong. Ngayon din, may pera na ako. Pwede ko silang durugin sa korte. Lumapit si Adrian at umupo sa tapat niya. Hindi siya natinag sa tapang ni Angelica. Sa halip tinitigan niya ito ng diretso. Ang ipakulong sila ngayon ay madali. Malamig na sabi ni Adrian. Ang boses niya ay baritono at kalmado. Pero anong mangyayari makakapagpiyansa sila? Gagamitin nila ang koneksyon ni Don Antonio sa mga judge. Gagawin nilang biktima ang sarili nila sa media. Sasabihin nilang ginagamit mo lang ang bagong yaman mo para apihin sila. Kumuyom ang kamao ni Angelica. Kaya kong bilhin ang hustisya. Ang hustisya ay nabibili, pero ang kasiyahan ng tunay na paghihiganti ay hindi. Sagot ni Adrian. Sumandal siya sa upuan at pinagsalikop ang mga daliri. Madam, ang pamilya Villarreal ay mayabang. Ang pride nila, ang kanilang hangin. Kung ipapakulong mo sila ngayon, magiging martir sila. Ang gusto mo ba ay makulong lang sila o gusto mong makita silang lumuhod magmakaawa at mawalan ng lahat bago mo sila tuluyang tapusin? Natahimik si Angelica. Ang imahe ni Christian na nagmamakaawa ay tila musika sa kanyang isipan. Anong gusto mong gawin ko? Tanong niya. Naglabas si Adrian ng isang tablet mula sa kanyang briefcase. Ipinatong niya ito sa mesa sa harap ni Angelica. Ang unang aralin, kailangan mong patayin ang Angelica na kilala nila. Sabi ni Adrian, panoorin mo ito. Pinindot ni Adrian ang play. Sa screen lumabas ang CCTV footage ng gabing iyon. Ang gabi ng bagyo. Malinaw ang kuha ng high-definition camera na ipinakabit ni Don Guillermo. Nakita ni Angelica ang kanyang sarili. Nakita niya kung paano siya nagmakaawa, kung paano siya umiyak habang hinihila ang laylayan ng pantalon ni Christian, kung paano tumawa si Vanessa habang kumukuha ng video, kung paano siya tinulak ni Christian sa hagdanan. Patayin mo yan. Nanginginig na utos ni Angelica. Bumalik ang trauma. Parang nararamdaman niya ulit ang lamig ng ulan. Ayoko nang makita yan. Huwag kang pumikit. Matigas na utos ni Adrian. Hindi niya pinatay ang video. Tignan mo siya. Tignan mo ang babaeng yan. Mahina. Kaawa-awa. Walang laban. Iyan ang tingin nila sa'yo. Hanggat iyan pa rin ang nakikita mo sa salamin, talo ka na. Pumatak ang mga luha ni Angelica. Masakit. Sobrang sakit. Gamitin mo ang sakit. Madiing sabi ni Adrian. Lumapit siya ng kaunti, ang boses niya ay naging mas mahina, pero mas may diin. Tignan mo kung paano nila tinapon ang anak mo sa panganib. Hahayaan mo ba silang makabangon pa? Tignan mo ang mukha ni Christian. Tignan mo ang ngiti ni Nicole. Iukit mo yan sa utak mo. Dahil sa susunod na magkita kayo, hindi ka na dapat umiyak. Dapat silang matakot sa'yo. Pinanood ni Angelica ang buong video. Pinanood niya hanggang sa ang kanyang paghikbi ay tumigil. Pinanood niya hanggang sa matuyo ang kanyang mga luha. Unti-unti ang awa niya sa sarili ay napalitan ng isang malamig na puot. Ang babae sa video ay patay na. Pinatay nila ito. Nang matapos ang video, tumingin siya kay Adrian. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Ano ang susunod? Tanong ni Angelica. Tumayo si Adrian at itinuro ang malaking salamin sa kwarto. Ang transformasyon! Tumayo si Angelica
at humarap sa salamin. Ang kanyang buhok ay mahaba. Abot hanggang bewang ang buhok na gustong-gusto ni Christian dahil mukha daw siyang masunuring asawa. Ang kanyang mukha ay maputla, walang ayos. Kinuha niya ang gunting na nasa medical tray sa gilid. Ang buhok na ito, bulong ni Angelica, hinahawakan ang mahahabang hibla. Ito ang buhok ng babaeng nagluto para sa kanila. Naglaban ng damit nila. Nagpaalila para sa kakarampot na pagmamahal. Putulin mo ang tali na nagdudugtong sayo sa nakaraan. Hamon ni Adrian. Huminga ng malalim si Angelica. Sa isang mabilis na galaw narinig ang tunog ng paggupit ng bakal sa buhok. Krush! Bumagsak sa sahig ang mahabang kumpol ng itim na buhok. Sunod-sunod na paggupit. Bawat bagsak ng buhok ay tila pagbawas ng bigat sa kanyang dibdib. Ginupit niya ito ng maikli hanggang sa leeg na lang. Isang bob cut na matapang moderno at hindi na mukhang maamo. Tumingin siya muli sa salamin. Iba na ang babaeng nakatingin pabalik. Ang kanyang panga ay mas ang kanyang leeg ay nakalantad at ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Lumapit si Adrian sa likuran niya. Ngayon, Madam Angelica, handa na tayong mangaso. Humarap si Angelica kay Adrian at kay Attorney Manuel. Simulan na natin ang laro. Sabi ni Angelica. Gusto kong malaman ang bawat kahinaan nila. Gusto kong bilhin ang bawat utang nila. At gusto kong isipin nila na nanalo na sila. Hanggang sa huling sandali, nahihilahin ko ang alpombra sa paanan nila. Ngumiti si Adrian, isang nangiti, na nagsasabing magugustuhan niya ang trabahong ito. Masusunod, boss. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Baby Joyce, si Angelica ay hindi natulog. Kasama si Adrian, pinag-aralan nila ang mga dokumento ng Villarreal Corporation. Ang dating maamong tupa ay tinutubuan na ng mga pangil. Nasa tuktok ng Montefalco Tower si Angelica, nakatayo sa harap ng dambuhalang salamin na bintana na nagpapakita ng buong lungsod ng Makati. Mula sa ika-50 palapag ang mga sasakyan sa ibaba ay parang maliliit na langgam at ang mga tao ay hindi na makita. Ganito ang pakiramdam ng maging isang Montefalco. Nasa itaas nakatingin sa ibaba, hawak ang kapangyarihan. Hindi na siya ang Angelica na nakasuot ng duster at amoy kusina. Nakasuot siya ngayon ng isang itim na silk blouse at tailored trousers na nagpapakita ng kanyang bagong hubog at kumpiyansa. Ang kanyang maikling buhok ay nakaayos ng pulido. Sa likuran niya nakalatag sa mahabang conference table ang iba't ibang dokumento. Naroon sina Attorney Manuel at Adrian, seryosong nag-uusap habang tinuturo ang mga graph sa malaking screen. Madam, tawag ni Adrian. Handa na ang report tungkol sa Villarreal Corporation. Humarap si Angelica. Ang kanyang muka ay walang emosyon, isang maskara na perpekto niyang pinraktis sa harap ng salamin gabi-gabi. Ibalita mo sa akin. Pinindot ni Adrian ang remote. Nagbago ang imahe sa screen. Puro pula. Puro pababang linya. Ang kumpanya ng mga Villarreal ay isang lumulubog na barko. Paliwanag ni Adrian. Ang boses niya ay propesyonal, ngunit may halong tuwa. Dahil sa kapabayaan ni Don Antonio at sa luho ni Doña Gloria, naubos na ang liquid assets nila. Mayroon silang 3 malalaking loan sa bangko na malapit ng mag-default. Ang interes ay lumalaki araw-araw. Sa madaling salita, bangkarote na sila, pero pilit pa rin nilang pinapalabas na mayaman sila. At si Christian? Tanong ni Angelica. Mas malala. Sagot ni Attorney Manuel. Iniabot niya ang isang folder kay Angelica. Nakuha ng ating mga forensic accountant ang ebidensya na nag-embezzle o nagnakaw si Christian ng pondo mula sa kumpanya para sustentuhan ang bisyo niya sa sugal at ang pamumuhay ni Nicole. Peke ang mga resibong ipinapasa niya sa accounting department. Napangisi si Angelica ng mapakla. Magnanakaw na sinungaling pa, walang ipinagbago. Pero may isa pa kaming alas pipo, sabi ni Adrian. Tumingin siya sa pinto. Papasukin niyo siya. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang babae Simple lang ang suot nito, kupas na blusa at palda. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang laylayan ng kanyang damit.
Nanay Rosa, bulong ni Angelica. Agad siyang lumapit at niyakap ang matanda. Si Nanay Rosa, ang dating mayordoma ng mga Villarreal. Siya lang ang kaisa-isang tao sa mansyon na nagpupuslit ng pagkain para kay Angelica nung mga panahong gutom na gutom siya dahil ayaw siyang pakainin ni Doña Gloria. Ma'am Angelica, umiiyak na, sabi ni Nanay Rosa. Hinawakan niya ang mukha ni Angelica. Diyos ko, buhay ka. Akala ko talaga, patay na kayo ng bata nung gabing yon. Patawarin mo ako, wala akong nagawa para pigilan sila. Wala kang kasalanan, nanay. Malumanay na sabi ni Angelica. Inalalayan niya ang matanda pa upo. Ligtas na kami ni Baby Joy. At ngayon kailangan kita para singilin sila. Pinunasan ni Nanay Rosa ang kanyang luha at tumango. Mula sa kanyang lumang bag, inilabas niya ang isang cellphone. Luma na ito at basag ang screen pero gumagana pa. Nung tinawagan ako ng tauhan mo, ma'am, sinabi nilang kailangan mo ng ebidensya. Nanginginig na, sabi ni Nanay Rosa. Lingid sa kaalaman ni Sir Christian at Ma'am Nicole, naglinis ako ng kwarto nila nung isang araw habang nasa banyo si Ma'am Nicole. Naiwan niyang bukas ang pinto ng kaunti. Iniabot ni Nanay Rosa ang cellphone kay Adrian. Ikinonekta ito ni Adrian sa malaking screen. Isang video ang nagplay. Malabo ito at magalaw. Dahil patago ang pagkuha, pero malinaw ang nakikita. Nasa loob ng walk-in closet si Nicole. Nakatalikod siya sa salamin. Tinanggal niya ang kanyang damit. At pagkatapos, tinanggal niya ang kanyang tiyan. Isang prosthetic belly. Gawa sa silikone, ibinato ni Nicole ang pekeng tiyan sa sofa at inunat ang kanyang katawan. Walang umbok, walang sanggol. Ang tiyan niya ay kasing patsyag ng sa isang modelo. Ang bigat ng pesteng tugrinig na rinig ang boses ni Nicole sa video habang kinakausap ang sarili sa salamin. Pero sulit naman. Konting tiis na lang mapipirmahan na ni Christian ang transfer ng titulo ng lupa sa pangalan ko. Natahimik ang buong conference room. Walang anak. Mariing bulong ni Angelica. Ang galit ay gumapang sa kanyang leeg, mainit at mapanganib. Pinalayas nila ang tunay na anak ni Christian para sa isang unang nagawa sa goma. Peke ang pagbubuntis konan kumpirma ni Adrian, isang classic na scam para makapasok sa pamilya at makakuha ng pera. Tumingin si Angelica kay Nanay Rosa. Alam ba ito ni Christian? Umiling si Nanay Rosa. Hindi po, ma'am. Masyadong magaling umarte si Nicole at tuwing gabi nilalagyan niya ng pampatulog ang inumin ni Sir Christian para hindi nito mahalata na peke ang tiyan niya kapag natutulog sila. Huminga ng malalim si Angelica. Ito na. Ito ang alas na wawasak sa kanila. Pero hindi pa ngayon. Masyado pang maaga. Itago niyo ang video na yan. Utos ni Angelica kay Adrian. Wag niyong ilalabas hanggang sasabihin ko. Gusto kong malaman ni Christian ang totoo. Sa sandaling wala na siyang matatakbuhan. Humarap siya kay Attorney Manuel. Attorney tungkol sa mga utang ng Villarreal Corporation. Sino ang nagmamay-ari ng mga loans nila? 3 magkakaibang bangko, madam. Sagot ng abogado. At dahil delikado na ang estado ng kumpanya, gustong-gusto na ng mga bangko na ibenta ang mga utang na yon sa kahit sinong willing sumalo kahit sa mas mababang halaga. Ngumiti si Angelica. Isang ngingiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Bilhin mo lahat. Utos niya. Natigilan si Attorney Manuel. Lahat, madam, bilyon ang halaga niyan. Bilhin mo lahat ng utang nila. Ulit ni Angelica. Gamitin mo ang mga shell companies ng Montefalco. Ang Alpha Holdings Beta Corp at Omega Ventures. Siguraduhin mong hindi lilitaw ang pangalan ko o ang pangalan ng Montefalco. Lumapit si Angelica sa bintana at tumingin muli sa labas. Gusto kong ako ang magmay-ari sa kanila. Sabi niya ang boses ay puno ng kapangyarihan. Gusto kong bawat tinapay na kinakain nila, bawat damit na sinusuot nila, at ang mismong bubong sa itaas ng mga ulo nila ay pag-aari ko. Sa paraang yon kapag hinila ko ang tali, sabay-sabay silang babagsak. Masusunod, sagot ni Attorney Manuel at Adrian ng sabay. Bago umalis si Nanay Rosa, inabutan siya ni Angelica.
ng isang sobre. Nanay, umalis ka na sa mansyon na yon. Delikado na, sabi ni Angelica. May nakahanda na kaming bahay para sa'yo sa probinsya at monthly allowance. Sapat na ito para mabuhay ka ng maginhawa kasama ang mga apo mo. Napahagulgol si Nanay Rosa at nagpasalamat. Napakabuti mo, Angelica. Iba ka sa kanila. Nang makaalis na ang matanda, na iwan si Angelica sa katahimikan ng opisina, napatingin siya sa kanyang kamay. Nanginginig ito kanina sa galit pero ngayon ay kalmado na. Nagsisimula na ang palabas. Ang mga Villarreal ay parang mga puppet na sumasayaw sa entablado, lingid sa kanilang kaalaman na si Angelica na ang may hawak ng mga pisi. At malapit na niyang gupitin ang mga tali. Sa loob ng kanyang kwarto sa mansyon ng mga Villarreal, abala si Vanessa sa pag-aayos ng kanyang ring light. Ang liwanag nito ay nagbibigay ng artipisyal na kinang sa kanyang balat. Tinatakpan ang mga eye bags na dulot ng puyat at stress. Sa likuran niya, sinadya niyang ipwesto ang ilang paper bags ng Chanel, Hermes at Gucci para makita ng kamera kahit na ang laman ng mga ito ay pawang hangin na lang. Suot niya ang kwintas ni Angelica. Ang gintong locket ay nakabalandra sa kanyang leeg, isang tropeo na ipinagmamalaki niya. Okay, game face on, bulong ni Vanessa sa sarili. Huminga siya ng malalim, naglagay ng peking ngiti at pinindot ang go live. Hi my loves, welcome back to my channel. Bati ni Vanessa sa kanyang cellphone. Ang boses niya ay matinis at puno ng sigla. Pasensya na kung medyo naging quiet ako lately. You know naman, masyadong traumatic ang nangyari sa family namin dahil sa ex-wife ng kuya ko. Agad na dumagsa ang mga viewers, mula sa 5,000 naging 10,000. Ang comment section ay napuno ng mga pusong emoji at mga mensahe ng suporta. Stay strong, Van. Grabe talaga yung ex-wife gold digger na crazy pa. We love you, Villarreal fam. Lumaki ang nangiti ni Vanessa. Ito ang gusto niya. Ang atensyon, ang simpatiya. Thank you sa love, guys. Madamdaming sabi ni Vanessa, pilit na nagpapalabas ng luha. Sobrang hirap talaga. Imagine pinalayas namin siya kasi delikado na siya sa safety namin. Tapos ngayon, kami pa ang masama. We tried to help her, pero sadyang may mga tao talagang hindi marunong makontento. Habang nagsasalita si Vanessa sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng malamig na opisina ng Montefalco Tower, pinapanood siya ni Angelica. Naka-project ang live stream ni Vanessa sa malaking screen. Katabi ni Angelica si Adrian, na may hawak na tablet at nakikipag-usap sa isang team ng mga IT experts sa pamamagitan ng headset. Ang galing niyang umarte. Malamig na komento ni Angelica habang hinihigop ang kanyang kape. Dapat siyang bigyan ng award. Tumingin si Adrian kay Angelica. Oras na para ibigay sa kanya ang award na nararapat sa kanya. Ready na ang project expose. Tumango si Angelica. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kwintas na suot ni Vanessa sa screen. Simulan mo na. Gusto kong makita kung paano magbabago ang mukha niya kapag gumuho ang mundo niya. Nagbigay ng signal si Adrian sa kanyang team. Sa live stream ni Vanessa, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Habang nagpapakita si Vanessa ng isang bagong bili na Hermes Birkin bag, biglang bumuhos ang mga kakaibang comments. Hindi na ito mga puso. Ito ay mga link at hashtags. Vanessa Fake Villarreal Scam Plastic Queen. Anong mga comments to, nagtatakang tanong ni Vanessa. Guys, stop spamming links, okay? I block ko kayo. Pero mabilis na kumalat ang apoy. Isang sikat na fashion blog na lihim na binayaran ng Montefalco PR team ang nagpost ng isang artikulo kasabay ng live stream. Ang headline, Buhay Influencer o Buhay Scammer, ang katotohanan sa likod ng karangyaan ni Vanessa Villarreal. Sa screen ni Angelica, nakita niya kung paano unti-unting namutla si Vanessa habang binabasa ang mga comments na nagsusumbong sa kanya. Guys, fake news yan, haters gonna hate. Depensa ni Vanessa, pero halatang nanginginig na ang boses niya. I-post mo ang ebidensya numero 1. Utos ni Angelica kay Adrian. Sa comment section ng livestream, isang verified account ang nagpost ng side-by-side photos. Sa kaliwa ang litrato ng Hermes bag
na hawak ni Vanessa ngayon. Sa kanan ang litrato ng isang authentic na Hermes bag. May mga pulang bilog na nagtuturo sa mga pagkakaiba ang tahi, ang kulay ng hardware, at ang maling serial number na aksidenteng nahagip ng kamera ni Vanessa dati. OMG, Class A lang pala gamit niya. Nakakahiya, yaman-yamanan, peke naman pala. Scammer, hindi to peke. Sigaw ni Vanessa, niyayakap ang bag. Binili ko to sa Paris, inggit lang kayo. Ebidensya numero 2. Utos muli ni Angelica. Ang sumunod na lumabas ay mas personal. Mga litrato ni Vanessa bago at pagkatapos ng kanyang operasyon. Pero hindi ito ang mga magagandang litrato. Ito ay mga leaked medical records mula sa isang klinik na hindi lisensyado kung saan siya nagparitoke para makatipid. Kita sa litrato ang namamagang mukha ni Vanessa, ang mga pasa at ang invoice na nakapangalan sa kanya na may nakalagay na past due balance. Napahawak si Vanessa sa kanyang ilong. Ang kanyang natural beauty na laging ipinagmamalaki ay nabuking na. Sino ang gumagawa nito? Tili ni Vanessa. Tumayo siya at akmang papatayin na ang live stream, ngunit biglang tumunog ang kanyang isa pang cellphone. At isa pa. At isa pa. Sunod-sunod ang tawag. Sinagot niya ang isa, nakalimutang naka-on pa ang microphone ng live stream niya. Hello, Skinglo Cosmetics. Bati ni Vanessa, pilit na pinapakalma ang boses. Ang boses sa kabilang linya ay rinig na rinig ng libu-libong viewers. Miss Villarreal, we are terminating your contract effective immediately. Your fake luxury items and unpaid medical bills do not align with our brand values. Pakibalik ang signing bonus sa loob ng 24 hours o kakasuhan ka namin. Napaupo si Vanessa sa sahig. Teka, let me explain. Hindi totoo yon, isa pang tawag. Mula naman sa isang sikat na clothing line. Cancelled na ang partnership natin, Vanessa. You are a liability. Sa loob ng opisina, pinapanood ni Angelica ang pagguho ng career ni Vanessa sa real time. Walang awa sa kanyang puso. Naalala niya kung paano ginamit ni Vanessa ang parehong cellphone para i-live stream ang pagpapalayas sa kanya. Karma is a digital footprint. Bulong ni Adrian. Sa screen nagwawala na si Vanessa. Umiiyak na siya. At sa pagkakataong ito, totoo na ang mga luha. Ang maskara niya ay kumalat sa kanyang pisngi. Nagmumukha siyang payaso. Hindi niyo ako pwedeng gawin. To Villarreal ako. Kilala niyo ba kung sino kami? Sigaw ni Vanessa sa kamera. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Vanessa. Pumasok si Doña Gloria, ang mukha ay kasing pula ng kamatis sa galit. Patayin mo yan. Sigaw ni Doña Gloria. Hinablot niya ang ring light at ibinalibag ito sa sahig. Dumilim ang video pero rinig pa rin ang boses nila. Sinisiraan nila ako na wala lahat ng sponsors ko. Iyak ni Vanessa. Tanga ka ba? Sigaw ni Doña Gloria. Dahil sa kabobohan mo, pati ang pangalan ng pamilya, nadadamay. Tumatawag na ang mga investors ng daddy mo. Nagtatanong kung totoo bang wala tayong pera. Bakit ka nagpo-post ng mga peke? Kasi wala naman talaga tayong pera, di ba? Sumbatan ni Vanessa. Ang boses niya ay puno ng hinanakit. Puro kayo utang. Yung allowance ko kulang pa pambili ng kape. Kailangan kong magpanggap para sumikat. Tumahimik ka. Isang malakas na sampal ang narinig sa audio bago tuluyang naputol ang live stream. Sa opisina ng Montefalco na mayani ang katahimikan, pinatay ni Angelica ang screen. Narinig ng buong mundo yon. Sabi ni Angelica, inamin nilang wala silang pera. At dahil doon, dagdag ni Adrian, mas lalo silang magigipit. Ang mga pinagkakautangan nila ay sisingil na ng sabay-sabay dahil sa takot na hindi na sila mabayaran. Tumayo si Angelica at naglakad patungo sa bintana. Desperado na sila, sabi niya. At kapag desperado ang tao, gumagawa sila ng mga padalos-dalos na desisyon. Tumingin siya kay Attorney Manuel. Attorney, sa tingin ko ay oras na para sa susunod na hakbang. Hihintayin natin silang lumapit sa atin. Anong ibig mong sabihin, madam? Tanong ng abogado. Wala na silang pera. Wala na silang reputasyon. Ang tanging natitira na lang sa kanila na pwede nilang gamitin para perwisiyuhin ako. Huminto si Angelica at ang kanyang mga mata ay nagdilim.
ay si Baby Joy. Susubukan nilang kunin ang anak ko para perahan ako. Hula ni Angelica. Dahil ang akala nila ay isa pa rin akong mahirap na babae na madaling takutin. Hindi nila alam, hinihintay ko lang silang gawin yon. Humarap si Angelica sa dalawang lalaki. Ihanda niyo ang mga abogado. Ihanda niyo ang patibong. Kung gusto nila ng giyera, ibibigay ko sa kanila ang katapusan ng mundo. Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga Villarreal ay mas mabigat pa kaysa sa bagyong dumaan. Tahimik ang lahat, ngunit ito ay katahimikan bago ang pagsabog. Sa dining area, nakaupo si Don Antonio sa kabisera. Sa harap niya ay patong-patong na demand letter mula sa mga bangko. Ang kanyang muka ay kulubot sa stress at ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang isang baso ng tubig. Wala na. Basag na, sabi ni Don Antonio. Tinawagan ako ng CEO ng Metrobank. Binibigyan na lang tayo ng 7 araw. 7 araw para bayaran ng 500 milyong piso. Kung hindi kakamkamin nila ang lahat ng bahay na ito, ang kumpanya ang mga sasakyan. Si Doña Gloria, na karaniwan ay puno ng yabang, ay nakatulala ngayon sa kawalan. Wala na ang kanyang mga alahas. Naibenta na ang karamihan sa mga ito sa black market para lang may panggastos sila sa araw-araw. Kasalanan to ng babaeng yon. Biglang sigaw ni Vanessa na ngayon ay wala nang hawak na cellphone dahil takot na siyang mag-online. Kung hindi dahil sa viral video na yon, may mga sponsors pa sana ako, may pera pa sana tayo. Tumahimik ka, Vanessa. Bulyaw ni Christian. Ikaw ang nag-livestream ng lahat. Ikaw ang nagpahamak sa atin. Tama na yan. Sigaw ni Don Antonio. Ibinagsak niya ang kanyang baso sa mesa. Ang tunog ng basag na kristal ay nagpatigil sa kanilang lahat. Ang pag-aaway ay walang maitutulong. Kailangan natin ng pera at kailangan nating ito ngayon din. Bumaling ang tingin ni Doña Gloria kay Christian. Isang masamang ideya ang nabuo sa kanyang isipan, isang ideya na mas maitim pa sa gabi. Christian. Malumanay, ngunit mapanganib na tawag ni Doña Gloria. Nasaan na ang asawa mo? Wala na akong asawa. Sagot ni Christian habang lumalagok ng alak. At hindi ko alam kung saan lupalop na padpad ang basurang yon. Hanapin mo siya. Utos ni Doña Gloria. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Nasa kanya ang alas natin. Kumunot ang noo ni Christian. Ang alas wala siyang perma. Wala siyang kahit ano. Nasa kanya ang bata. Paliwanag ni Doña Gloria. Ang apo ko. Tumawa si Christian ng mapakla. Akala ko ba, hindi natin kadugo iyon? Akala ko ba peke ang DNA? Sa panahon ng kagipitan, hindi mahalaga ang dugo. Malamig na sagot ng ina. Ang mahalaga ay ang batas. Sa mata ng batas, ikaw pa rin ang ama. At sa mata ng publiko, kawawa tayong mga lolo't lola na pinagdamutan ng apo. Naintindihan ni Don Antonio ang ibig sabihin ng asawa. Tumango ito ng dahan-dahan. Tama. Pwede nating kasuhan si Angelica ng kidnapping at child neglect. Sasabihin nating itinakas niya ang bata at inilagay sa panganib nung gabing may bagyo. Tayo ang lalabas na bayani. At kapag nakuha natin ang bata, tanong ni Vanessa, ngumiti si Doña Gloria ng malademonyo. Kapag nasa atin na ang bata, mapipilitan si Angelica na bumalik dito. Gagawin natin siyang alila ulit. O di kaya pwede nating ibenta ang custody sa kanya. Sigurado akong gagawin ng isang ina ang lahat para sa anak niya kahit na magbenta pa siya ng sarili niyang laman. Pagkalipas ng 2 araw, natanggap ni Angelica ang sabpina. Nasa opisina siya ng Montefalco Tower nang iabot ni Adrian ang dokumento. Binasa niya ito at sa bawat linyang kanyang nababasa, mas lalong nag-iinit ang kanyang dugo. Petition for Emergency Custody and Habeas Corpus, Petitioner Christian Villarreal. Ang kakapal ng mukha nila, nang gagalaiting bulong ni Angelica. Nilukot niya ang papel sa kanyang kamao. Matapos nilang itapon ang anak ko sa bagyo. Matapos nilang sabihing hindi nila kadugo si Joy. Ngayon gusto nila siyang kunin.
Desperado na sila, madam. Kalmadong sabi ni Adrian. Ito ang huling barahan ng mga taong wala nang mawawala. Hindi ako papayag, sabi ni Angelica. Tumayo siya at kinuha ang kanyang bag. Pupunta ako sa korte. Dudurugin ko sila. Teka lang, Angelica. Pigil ni Attorney Manuel. Ang kasong ito ay hawak ni Judge Arellano. Siya ang judge na matagal nang kasabwat ni Don Antonio. Binabayaran siya ng mga bilaryal noon pa man. Wala akong pakialam kung sino siya. Ako si Angelica Montefalco. Kaya kong bilhin ang buong korte kung gugustuhin ko. Ngunit sa korte natutunan ni Angelica na hindi lahat ay nadadaan sa pera, lalo na kung hindi pa niya pwedeng ibunyag ang kanyang tunay na yaman. Sa loob ng family court nakaupo ang pamilya Villarreal. Sa kabilang panig, nakabarong si Christian mukhang disenteng ama. Si Doña Gloria ay umiiyak ng pekeng luha hawak ang panyo. Si Angelica ay nakaupo sa kabila kasama si Attorney Manuel. Sinadya niyang magsuot ng simpleng damit at itago ang kanyang yaman para hindi masira ang plano. Your Honor, madamdaming sabi ng abogado ng mga Villarreal, ang kliyente ko si Mr. Christian Villarreal ay labis na nag-aalala. Itinakbo ng nasasakdal ang sanggol sa gitna ng bagyo. Wala siyang trabaho, wala siyang maayos na tirahan at base sa report ng aming private investigator, nakatira lang siya ngayon sa isang hindi tiyak na lokasyon. Kasinungalingan. Sigaw ni Angelica. Tumayo siya hindi mapigilan ng galit. Itinapon nila kami. Muntik nang mamatay ang anak ko dahil sa kanila. Order in the court, sigaw ni Judge Arellano. Tumingin ito kay Angelica nang may panghahamak. Miss Angelica, kung sisigaw ka pa ulit ipapakontempt kita. Maupo ka. Tumingin ang judge sa mga dokumento. Alam ni Angelica na luto na ang laban. Nakita niya ang palihim ng ngitian ni na Don Antonio at ng judge bago magsimula ang hearing. Dahil sa bigat ng paratang na child endangerment, sabi ng judge, at dahil walang kakayahang pinansyal ng ina na buhayin ang bata, nang mag-isa, naglalabas ako ng temporary custody order pabor sa ama. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Angelica. Ano hindi pwede? Mamamatay ang anak ko sa kanila. Mayroon kang 48 hours para isuko ang bata. Utos ng judge. Kung hindi maglalabas ako ng warrant of arrest para sa kidnapping at kailangan mong patunayan sa susunod na hearing na may kakayahan kang bumuhay ng pamilya. Kaso, dismiss. Bumagsak ang gavel. Tapos na ang pagdinig. Lumapit si Doña Gloria kay Angelica bago sila lumabas. Sabi ko naman sa'yo, iha. Bulong ng matanda. Huwag mong kalabanin ng pader. Ihanda mo na ang apo ko. Susunduin namin siya bukas. At kung gusto mo siyang makita, alam mo kung saan ang kwarto ng mga katulong sa mansyon. Pwede ka namang bumalik sa dati mong trabaho. Nagtawanan ng pamilya Villarreal habang naglalakad palabas. Akala nila nanalo na sila. Naiwan si Angelica na nakatayo nanginginig ang buong katawan. Hindi sa takot, kundi sa puot. Nilapitan siya ni Adrian at Attorney Manuel. Sinabi ko sa'yo, luto ang laban. Sabi ni Attorney Manuel, pero may paraan pa. Tumingin si Angelica kay Adrian. Ang mga mata niya ay tuyo, pero nagliliyab. Ilalabas ko na ba ang pangalan ko? Bibilin ko ba ang judge na yon? Hindi ang sagot ni Adrian. Masyadong maliit na isda ang judge. Ang kailangan nating hulihin ay ang buong pamilya. May inilabas na itim na envelope si Adrian. Ito ang Project Phoenix, sabi ni Adrian. Isang pain. Ipapadala natin ito kay Don Antonio ngayong gabi. Isang imbitasyon mula sa isang misteryosong investor na handang sumalo sa lahat ng utang ng Villarreal Corporation at magbigay ng karagdagang puhunan. Naintindihan agad ni Angelica ang plano. Iimbitahan natin sila sa isang meeting. Dugtong ni Angelica. Lahat sila, kumpirma ni Adrian. Sasabihin natin na ang investor ay gustong makilala ang buong pamilya bago pirmahan ng kontrata dahil family-oriented daw ang investor, napangisi si Angelica. At sa meeting na yon, hindi pera ang sasalubong sa kanila. Eksakto, sagot ni Adrian. Kapag nalaman nilang may investor, makakalimutan nila ang tungkol sa bata
Ang pera ang Diyos nila. Iiwan nila ang lahat para sa pagkakataong yumaman ulit. Gawin mo. Matigas na utos ni Angelica. Ipadala mo ang imbitasyon. Sabihin mo na ang meeting ay gaganapin sa araw bago ang deadline ng pagsuko ko sa bata. Kinagabihan sa mansyon ng mga Villarreal, isang courier ang dumating at naghatid ng isang mamahaling kahon. Binuksan ito ni Don Antonio. Sa loob ay isang bote ng mamahaling wine at isang sulat na may gintong letra. Mula sa opisina ng presidente ng Montefalco Holdings, Ginoong Villarreal, nakarating sa aming kaalaman ang potensyal ng inyong kumpanya. Interesado ang aming presidente na bilhin ang inyong mga utang at mag-inject ng bagong kapital na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso. Inaanyayahan namin ang inyong buong pamilya para sa isang pribadong pulong at pirmahan ng kontrata. Lugar, Montefalco Tower, Executive Boardroom. Oras bukas, 2:00 ng hapon. Napasigaw sa tuwa si Don Antonio. Gloria, Christian, ligtas na tayo. May investor Montefalco, ang pinakamayamang pamilya sa bansa. Nagdiwang ang buong pamilya. Nagbukas sila ng champagne. Nakalimutan na nila ang tungkol kay Angelica. Nakalimutan na nila ang tungkol sa bata. 2 bilyon. Sigaw ni Vanessa. Mabibili ko na ulit ang mga bag ko. Makakaahon na tayo, sabi ni Christian na kahinga ng maluwag. Hindi ko na kailangang magpanggap na gusto ko yung bata. Hindi nila alam ang imbitasyon na yon ay hindi tiket papunta sa langit. Ito ay tiket papunta sa kanilang huling paghuhukom. Sa kabilang dako ng lungsod, hinahalikan ni Angelica ang noo ng natutulog na si Baby Joy. Matulog ka ng mahimbing anak, bulong ni Angelica. Bukas ay matatapos na ang lahat ng bangungot. Ang Montefalco Tower ay tumitindig sa gitna ng Makati na parang isang higanting espada na nakatusok sa langit. Ang salamin nito ay kumikinang sa ilalim ng matirik na sikat ng araw, isang simbolo ng yaman at kapangyarihang hindi maabot ng karaniwang tao. Sa paanan ng gusali, huminto ang isang lumang Mercedes-Benz, ang huling sasakyan na natitira sa pamilya Villarreal na hindi pa nahahatak ng bangko. Bumaba si Doña Gloria. Pilit niyang inayos ang gusot sa kanyang damit. Ito ay isang Chanel suit na 5 taon na ang tanda, ngunit ito na lang ang disenteng damit na mayroon siya. Sumunod si Don Antonio na pinapawisan ng malapot sa loob ng kanyang barong. Si Vanessa ay nakasuot ng damit na hiniram lang niya sa kaibigan habang si Christian ay inalalayan si Nicole na naglalakad nang dahan-dahan hawak ang kanyang malaking tiyan. Makinig kayo, bulong ni Doña Gloria sa kanyang pamilya habang naglalakad sila papasok sa grand lobby. Ang boses niya ay mahina pero matalim. Ito ang huling pagkakataon natin. Umarte kayo na parang mga hari at reyna. Bawal magpakita ng kahinaan. Kapag nakuha natin ang 2 bilyon, makakabili na tayo ng bago at mas magarang mansyon. Masiguraduhin mo lang na totoo to. Reklamo ni Vanessa habang tumitingin sa paligid. Namangha siya sa taas ng kisame at sa marmol na sahig ng lobby. Nakakahiya kung prank lang to. Manahimik ka, Vanessa, saway ni Don Antonio. Ang Montefalco Holdings ang pinakamayamang kumpanya sa Asia. Hindi sila nagloloko. Sinalubong sila ng isang receptionist na may malamig na ngiti. Mr. Villarreal and family, hinihintay na po kayo sa 52nd floor, Executive Boardroom. Habang sakay sila ng elevator na gawa sa purong salamin, pataas ng pataas ang kanilang inaakyat. Nakikita nila ang buong lungsod na lumiliit sa ibaba. Ganito ang buhay na nararapat sa atin. Mayabang na sabi ni Christian habang inaakbayan si Nicole. Hinaplos ni Nicole ang kanyang pekeng tiyan. Para sa magiging anak natin, babe. Malambing na sabi ni Nicole, kahit na sa loob-loob niya ay naiinitan na siya sa silikon na nakadikit sa kanyang balat. Bumukas ang elevator sa 52nd floor. Ang palapag na ito ay tahimik, malamig at amoy pera. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga painting na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Sa dulo ng pasilyo naghihintay ang isang dambuhalang pinto na gawa sa mahogany. Binuksan ito ng 2 gwardiya.
Pumasok ang mga Villarreal. Ang executive boardroom ay napakalawak. Sa gitna ay may mahabang mesa na kayang upuan ng 20 tao. Nakaupo na doon ang 8 miyembro ng board of directors, mga lalaki at babaeng mukhang seryoso at hindi ngumingiti. Sa kabisera ng mesa may isang malaking silya na nakatalikod. Nakaharap ito sa bintana, nakatanaw sa view ng Manila Bay. Walang nakakita kung sino ang nakaupo doon. Magandang hapon, pamilya Villarreal. Bati ni Attorney Manuel na nakatayo sa gilid ng mesa. Attorney Ledesma. Bati ni Don Antonio pilit na pinapakalma ang boses. Inabot niya ang kamay para makipagkamay pero tinanguan lang siya ng abogado. Ikinagagalak naming makilala ang inyong presidente. Maupo kayo. Utos ni Attorney Manuel. Umupo ang mga Villarreal sa kabilang dulo ng mesa kaharap ang nakatalikod na silya. Bago tayo pumirma ng kontrata, panimula ni Don Antonio, inilalabas ang kanyang business persona. Gusto kong ipaalam sa inyong presidente na ang Villarreal Corporation ay biktima lamang ng masamang ekonomiya. Ngunit ang aming pundasyon ay matibay. Kami ay pamilyang may integridad, may takot sa Diyos, at may pagpapahalaga sa tradisyon. Sumingit si Doña Gloria nagpapakyute sa direksyon ng nakatalikod na silya. Totoo yon. Kita nyo naman kasama namin ang aming manugang na si Nicole. Buntis siya sa aming unang apo. Family is everything to us. Oo nga po. Dagdag ni Nicole umaarte na parang hirap na hirap. Kahit masama ang pakiramdam ko, pumunta ako dito para suportahan ang asawa ko. Ganyan kami magmahalan. Nakita nilang gumalaw ang balikat ng taong nakaupo sa kabisera. Tila ba may inaayos ito sa kanyang coat? Nakakatouch naman ang kwento nyo. Sabi ni Attorney Manuel, ngunit may bahid ng sarkasmo sa kanyang boses. Integridad, pamilya, pagmamahalan. Kaya nga po sigurado kaming magkakasundo kami ng inyong presidente, sabi ni Christian ng may kayabangan. Pareho kaming galing sa alta sosyedad. Alam namin ang pasikot-sikot ng negosyo. Tungkol sa 2 bilyong piso, singit ni Don Antonio hindi na makapaghintay. Dala niyo ba ang tseke? Kailangan na nating pirmahan ang agreement para ma-release na ang pondo. Tumawa ng mahina si Attorney Manuel. Huwag kayong magmadali, Don Antonio. Gusto munang makilala ng aming presidente kung sino ba talaga ang binibigyan niya ng pera. Tumingin si Attorney Manuel sa nakatalikod na silya. Madam President, tawag ng abogado. Handa na silang makilala ka. Dahan-dahang umikot ang malaking silya. Ang tunog ng mekanism ng upuan ay tila napakalakas sa tahimik na kwarto. Unang tumama ang ilaw sa isang pares ng pulang sapatos na Christian Louboutin. Sumunod ay ang puting trouser suit na gawa ni Tom Ford na bumabalot sa isang katawang sexy at makapangyarihan. Sa leeg niya ay may suot na kwintas na simple pero elegante. At sa kanyang daliri, kumikinang ang isang malaking sing-sing na may selyo ng Montefalco. Pero ang mukha, ang buhok ay maikli kulay platinum blonde at nakastyle ng moderno. Ang mga labi ay kulay dugo sa pula. Ang mga mata ay natatakpan ng isang pares ng itim na designer sunglasses. Dahan-dahang tinanggal ng babae ang kanyang salamin. Tumambad ang mga matang pamilyar na pamilyar sa mga Villarreal. Mga matang dati ay puno ng luha at takot, pero ngayon ay puno ng yelo at apoy. Natigilan si Don Antonio. Napahawak sa dibdib si Doña Gloria. Nabitawan ni Vanessa ang kanyang bag. Namutla si Christian na parang nakakita ng multo at si Nicole ay napanganga. Magandang hapon, Christian. Bati ng babae. Ang boses niya ay malambing pero nakakapangilabot. Magandang hapon, Doña Gloria, Don Antonio, Vanessa at Nicole. Walang nakagalaw. Ang katahimikan sa kwarto ay nakabibingi. Angelica! Nauutal na tanong ni Christian. Tumayo siya pero nanginginig ang tuhod. Paano? Anong ginagawa mo dyan? Bakit nakaupo ka sa upuan ng presidente? Ngumiti si Angelica. Hindi itong ngiti ng isang anghel. Ito ang nganam ang ngiti ng isang diyosa ng paghihiganti. Maupo ka, Christian, utos ni Angelica. Hindi siya sumigaw, pero ang autoridad sa boses niya ay nagpaupo kay Christian pabalik. Nasa pamamahay kita ngayon.
Ikaw. Halos hindi makahinga si Doña Gloria. Ikaw ang presidente ng Montefalco Holdings. Impossible, sigaw ni Vanessa. Isa ka lang basurang galing sa squatter. Paano ka magkakaroon ng ganitong kumpanya? Scam to na, saan ang totoong may-ari? Humarap si Angelica sa portrait na nakasabit sa dingding sa likuran niya. Ang mukha ni Don Guillermo Montefalco. Kilala niyo siya? Tanong ni Angelica. Siya si Don Guillermo Montefalco, ang founder ng imperyong ito, at siya, ang lolo ko. Namilog ang mga mata ni Don Antonio. Lolo mo, ibig sabihin, ang nanay mo ay si Catherine Montefalco, ang nawawalang heredera. Tumpak, sagot ni Angelica. Namatay ang lolo ko. Noong gabing iyon, Don Antonio. Noong gabing itinapon niyo ako at ang apo niya sa gitna ng bagyo. Namatay siya sa sakit ng loob habang pinapanood kayo sa CCTV. Tumayo si Angelica at naglakad palapit sa kanila. Ang tunog ng kanyang takong sa sahig ay parang countdown ng isang bomba. Kaya't heto ako ngayon, sabi ni Angelica nakatayo sa harap ng nanginginig na pamilya. Ang nag-iisang tagapagmana ng bilyon-bilyong piso. Ang may-ari ng bangkong humahabol sa inyo. Ang may-ari ng lupa kung saan nakatayo ang mansyon nyo. At ang babaeng tinawag niyong basura. Yumuko si Angelica para magpantay ang mukha nila ni Doña Gloria. Kumusta ang pakiramdam? Gloria, masakit ba malaman na ang basurang tinapon mo ay mas mahal pa pala kaysa sa buong angkan nyo? Angelica Hija! Nanginginig na, sabi ni Doña Gloria, biglang nagbago ang tono. Puno ng takot at pilit na paglalambing. Nagkamali lang kami. Pamilya tayo, hindi ba? Ang apo ko, si Joy, nasaan siya? Gusto ko siyang makita. Tumawa ng malakas si Angelica. Isang tawa na umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Pamilya, ulit ni Angelica. Bumalik siya sa kanyang upuan sa kabisera at pinindot ang isang remote control. Bumaba ang isang malaking screen sa likod niya. Gusto niyong pag-usapan ang pamilya? Sige, pag-usapan natin. Sa screen lumabas ang unang video. Simulan natin ang palabas, Bom. Bulong ni Angelica. Ang mukha ng mga Villarreal ay napalitan ng purong horror. Alam nila na hindi lang kontrata ang hindi nila makukuha ngayon. Alam nila na katapusan na nila. Attorney Manuel, utos ni Angelica nang hindi lumilingon. Ilak ang mga pinto. Walang lalabas dito hanggat hindi ko sinasabi. Ang tunog ng paglak ng pinto ay parang tunog ng pagsasara ng kabaong. Ang piging ay nagsimula na at ang mga Villarreal ang ulam. Ang katahimikan sa loob ng executive boardroom ay mabigat at nakakasakal. Ang tanging naririnig lamang ay ang mahinang ugong ng aircon at ang mabibigat na paghinga ng pamilya Villarreal. Nakapako ang kanilang mga mata sa malaking screen na nasa likuran ni Angelica. Hindi gumalaw si Angelica. Nakaupo siya ng tuwid, ang kanyang mga kamay ay magkadaop sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Tila isang hukom na handa nang ibaba ang maso ng katarungan. Pindutin mo, Adrian. Malamig na utos ni Angelica. Sumunod si Adrian. Sa screen lumabas ang petsa at oras. August 24, 11:45 p.m. Ang gabi ng bagyo. Nagsimulang mag-play ang video. Ito ay kuha mula sa high-definition CCTV camera sa entrance ng mansyon ng mga Villarreal. Malinaw ang bawat detalye kahit madilim at maulan. Sa video kitang-kita si Angelica na nagmamakaawa basang-basa sa ulan, yakap ang sanggol. Nakita ng lahat kung paano tumawa si Vanessa habang kumukuha ng video sa kanyang cellphone. Nakita kung paano nanood lang si Doña Gloria na parang nanonood ng sine. At higit sa lahat, nakita ang malakas na pagtulak ni Christian kay Angelica palabas ng pinto. Ang tunog ng video ay malinaw, ang sigaw ni Angelica, ang iyak ni Baby Joy, at ang malulupit na salita ni Christian, "Doon kayo nababagay, sa putikan." Pagkatapos ay ang pagsara ng pinto. Ang pag-iwan sa mag-ina sa gitna ng bagyo. Sa loob ng boardroom, napasinghap ang mga miyembro ng Board of Directors. Kahit sanay sila sa maruruming laro, sa negosyo ang kalupitan na napanood nila
ay sobra. Tumingin sila sa mga Villarreal na may halong pandidiri. Hindi, bulong ni Doña Gloria, nanginginig ang mga labi. Edited yan, hindi yan totoo. Edited. Tanong ni Angelica. Tumayo siya at itinuro ang screen. Ang camera na yan ay nakalink direkta sa security server ng Montefalco Security Agency na ininstall ng lolo ko nang hindi nyo alam. Walang cut, walang edit. Iyan ang katotohanan ng inyong mabuti at relihiyosong pamilya. Humarap si Angelica kay Christian. Tinawag mo akong basura. Noong gabing yon, Christian. Pero sa video na yan, sino ang mukhang basura? Ang babaeng nagmamakaawa para sa buhay ng anak niya o ang lalaking nagtapon sa sarili niyang pamilya? Hindi makasagot si Christian. Ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo. Pero hindi pa tayo tapos, sabi ni Angelica. Adrian ang susunod. Nagbago ang imahe sa screen. Sa pagkakataong ito, hindi na CCTV. Ito ay kuha mula sa cellphone ni Nanay Rosa. Makikita ang loob ng walk-in closet ni Nicole. Nakatalikod si Nicole, tinatanggal ang kanyang damit. At sa harap ng kamera, kitang-kita ang pagtatanggal niya ng silicone belly. Ibinato niya ito sa sofa at nag-unat ang kanyang tiyan ay patag na patag. Narinig ang boses ni Nicole sa video. Konting tiis na lang mapipirmahan na ni Christian ang transfer ng titulo ng lupa sa pangalan ko. Namayani ang katahimikan sa loob ng ilang segundo bago ito basagin ng isang sigaw. Ano sigaw ni Christian? Lumingon siya kay Nicole na katabi niya. Ang mukha ni Nicole ay namutla na wala ng kulay na parang papel. Christian, let me explain. Nautal na sabi ni Nicole. Deepfake yan. Ginawa lang nila yan sa computer. Deepfake. Nanggagalaiting tumayo si Christian. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag mo akong gaguhin. Sa isang mabilis na galaw hinablot ni Christian ang damit ni Nicole. Pilit niyang hinila ito. Christian, nasasaktan ako, tili ni Nicole. Pero hindi tumigil si Christian. Hinawakan niya ang tiyan ni Nicole at pilit itong pinisil. Lumubog ang tiyan. Hindi ito matigas tulad ng sa totoong buntis. Ito ay malambot parang guma. Hinila ni Christian ang laylayan ng dress ni Nicole pataas. At doon tumambad sa lahat ang strap ng prosthetic belly na nakatali sa likod ni Nicole. Walang hiya ka. Sigaw ni Christian. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Nicole. Napalakas ito, kaya't tumilapon si Nicole sa sahig. Christian. Sigaw ni Doña Gloria. Tumigil ka. Niloko niya ako, ma. Sigaw ni Christian habang tinuturo si Nicole na umiiyak sa sahig. Wala tayong anak. Walang tagapagmana. Kinuha niya ang lahat ng pera ko para sa wala. Tama na ang drama. Malamig na saway ni Angelica. Sumenya siya sa security. Agad na nilapitan ng 2 gwardiya si Christian at pinaghiwalay ito kay Nicole. Inalalaya nilang tumayo si Nicole na ngayon ay wala ng dignidad, ang kanyang peking tiyan ay nakalawit na sa gilid. Nakakatawa, sabi ni Angelica habang nakatingin sa kanila. Nagpatayan kayo dahil lang sa isang video. Iyan ba ang pamilyang may integridad? Bumaling si Angelica kay Don Antonio na ngayon ay nakayuko na at hindi makatingin. At ikaw, Don Antonio, sabi ni Angelica, huwag mong isipin na nakalimutan kita. Lumabas ang huling set ng ebidensya sa screen, mga bank records, mga email threads, mga peking resibo. Ito ang mga dokumento na nagpapatunay na ninakaw mo ang pension fund ng mga empleyado ng Villarreal Corporation. Paliwanag ni Angelica, 50 milyong piso na dapat ay para sa pagre-retiro ng mga matatanda. Ginamit mo para ipambayad sa sugal at sa luho ng asawa mo. Nag-flash din sa screen ang logo ng Bureau of Internal Revenue BIR. Tax evasion. 1 bilyong piso ang hindi nyo idineklara sa gobyerno sa loob ng 10 taon. Dagdag ni Attorney Manuel. Ang mga dokumentong ito ay naipadala na sa BIR at sa Department of Justice kaninang umaga. Napahawak si Don Antonio sa kanyang dibdib. Hindi maaari. Makukulong ako. Siguradong makukulong ka. Kumpirma ni Angelica. At hindi sa VIP cell. Sisiguraduhin kong sa ordinaryong selda ka babagsak. Akala ng pamilya Villarreal ay tapos na.
Sapat na ang kahihiyan sa harap ng board of directors, pero may huling pasabog si Angelica. Mukhang gulat na gulat kayo, sabi ni Angelica habang naglalakad pabalik sa bintana. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi lang ang mga tao sa kwartong ito ang nakasaksi sa pagbagsak ninyo. Kinuha ni Angelica ang remote at pinalitan ang display ng screen. Mula sa mga ebidensya na palitan ito ng interface ng Facebook Live, YouTube Live at TikTok Live. Ang view count ay nasa milyon. Ang comment section ay umaandar ng napakabilis na hindi na halos mabasa. Grabe demonyo pala ang pamilyang yan. Justice for Angelica. Nakakasuka si Nicole at Christian. Ipakulong yang mga yan. Nanlaki ang mga mata ni Vanessa. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone na nasa bag. Binuksan niya ang social media. The Villarreal Scandal, Angelica Montefalco Rise, Fake Pregnancy, naka-livestream, tili ni Vanessa. Naka-livestream ang lahat. Oh, Vanessa. Sagot ni Angelica. Gaya ng ginawa mo sa akin noon. Gusto mo ng audience. Hindi ba? Gusto mo ng views. Ayan ibinigay ko sa'yo. Ang pinakamalaking audience sa kasaysayan ng internet. Sinisira mo ang buhay namin. Sigaw ni Vanessa. Umiiyak na siya, alam niyang tapos na ang kanyang career bilang influencer. Wala nang brand na lalapit sa kanya. Ang pangalan niya ay kasing kahulugan na ng basura. Hindi ko sinira ang buhay niyo, sagot ni Angelica. Ipinakita ko lang sa mundo kung sino talaga kayo. Kayo ang sumira sa sarili niyo. Ako lang ang nagbukas ng ilaw. Sa puntong yon nawala ang lahat ng pagpapanggap ni Doña Gloria. Ang kanyang alta sosyedad na maskara ay natunaw. Lumabas ang tunay niyang kulay. Hayop ka, sigaw ni Doña Gloria. Sa sobrang galit dumampot si Doña Gloria ng isang basong kristal mula sa mesa at akmang ibabato ito kay Angelica. Walang hiya kang babae ka, papatayin kita. Sumugod si Doña Gloria. Pero hindi pa siya nakakalapit ay hinarang na siya ni Adrian. Hinawakan ni Adrian ang braso ng matanda ng mahigpit. Subukan mo banta ni Adrian sa mababang boses. Subukan mong sakta ng presidente at sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw. Binitawan ni Adrian si Doña Gloria ng marahas. Napaupo ang matanda sa sahig katabi ng kanyang asawa at anak na parehong wasak na wasak. Sa gitna ng kaguluhan na natiling nakatayo si Angelica. Ang liwanag mula sa bintana ay tumatama. Sa kanya nagmumukha siyang isang reyna na nakatayo sa ibabaw ng mga abo ng kanyang mga kaaway. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Pumasok ang isang squad ng mga pulis kasama ang mga ahente ng NBI. Don Antonio Villarreal, Christian Villarreal at Nicole. O dapat ko bang sabihing Maria Teresa Cruz? Sabi ng opisyal habang binabasa ang warrant. Kayo ay inaaresto sa salang estafa, tax evasion embezzlement, at falsification of public documents. Huwag. Hindi niyo ako pwedeng hulihin, sigaw ni Nicole habang pinupusasan siya. Buntis ako ay hindi pala. Basta biktima lang ako. Sumama kayo ng maayos. Utos ng pulis, pinusasan din si Christian. Tumingin siya kay Angelica. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa. Angelica, asawa ko. Sabi ni Christian, ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Alam kong mahal mo pa ako. Pwede nating ayusin ito. Para kay Joy. Para sa anak natin. Lumapit si Angelica kay Christian. Hinawakan niya ang pisngi nito na parang hahalikan. Umasa si Christian. Pero inilapit lang ni Angelica ang kanyang bibig sa tainga nito at bumulong. Ang anak natin ay patay na. Para sa iyo, Christian. Ang Angelica na minahal ka ay patay na rin. Ang nasa harap mo ngayon ay ang bangungot mo. Lumayo si Angelica at tinalikuran sila. Ilabas ang mga basura. Utos niya. Habang hinihila ng mga pulis ang pamilya Villarreal, palabas ng boardroom ang mga sigaw at iyak nila ay unti-unting nawala. Si Vanessa at Doña Gloria ay naiwang nakaupo sa sahig, hindi inaresto, pero alam nilang wala na silang babalikan. Wala ng bahay,
Wala ng pera, wala ng pangalan. Humarap si Angelica sa bintana, pinapanood ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Lumapit si Attorney Manuel at Adrian sa kanya. Tapos na madam, sabi ni Adrian. Hindi pa sagot ni Angelica habang pinagmamasdan ng lungsod. Simula pa lang ito ng pagbangon ng mga katulad ko. Sa screen makikita pa rin ang live feed. Milyon-milyong tao ang nagbubunyi. Ang katarungan ay naibigay na. At si Angelica Montefalco ang naghatid nito. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan matapos ang makasaysayang pagbagsak ng pamilya Villarreal. Ang balita ay hindi namatay agad. Ito ay naging pambansang usapan. Ang bawat detalye ng kanilang kasamaan ay nahukay at inilantad sa publiko. Ang pangalang Villarreal na dati ay simbolo ng yaman at impluwensya ay naging kasing kahulugan ng kahihiyan at kasakiman. Sa loob ng isang masikip at mainit na kusina ng isang maliit na karinderya sa gilid ng Maynila, isang babae ang nakaupo sa harap ng bundok ng mga hugasing pinggan. Ang kanyang mga kamay na dati ay laging nakamanicure at pinalamutian ng mga diamanteng singsing ay ngayon ay kulubot na at babad sa sabon at mantika. Wala siyang suot na makeup. Ang kanyang balat ay nanunuyo dahil sa init ng kalan. Hoy, bilisan mo dyan! Sigaw ng may-ari ng karinderya. Ang dami pang customer sa labas. Wala akong pakialam kung prinsesa ka noon. Opo, sorry po. Mahinang sagot ni Vanessa. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang maruming kamay. Isang grupo ng mga estudyante ang pumasok sa kusina para mag-refill ng tubig. Napatingin ang isa sa kanila kay Vanessa. Teka, sabi ng estudyante, inilalapit ang mukha. Ikaw yung nasa viral video, di ba? Yung influencer na peke, si Vanessa Villarreal. Yumuko si Vanessa, tinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang buhok na buhaghag. Hindi po. Nagkakamali kayo. Hindi ako yon. Siya nga, giit ng estudyante, sabay labas ng cellphone para videohan siya. Grabe, naguhugas na lang ng plato ang social climber. Tumalikod si Vanessa at nagkunwaring abala sa pagkuskus ng kaldero, habang ang mga luha ng kahihiyan ay pumapatak sa maruming tubig ng lababo. Wala na ang Hermes, wala na ang Chanel. Ang natira na lang ay ang katotohanan na hindi niya matatatakasan. Sa kabilang dako sa loob ng National Bilibid Prison, nakaupo si Christian sa isang sulok ng masikip na selda. Ang kanyang ulo ay kalbo na at ang kanyang katawan ay payat. Wala na ang yabang ng lalaking nagtulak sa kanyang mag-ina sa ulan. Hawak niya ang isang lumang dyaryo na nakuha niya sa basurahan ng Mount Warden. Sa front page naroon ang litrato ni Angelica, maganda, matagumpay at makapangyarihan. Sayang pre, kantiyaw ng kasama niya sa selda. Asawa mo sana yan, bilyonarya pala. Kung hindi ka naging gago, nasa palasyo ka sana ngayon. Nilukot ni Christian ang dyaryo at ibinato ito sa pader. Sumandal siya sa malamig na semento at ipinikit ang mga mata. Ngunit sa tuwing gagawin niya iyon, ang tanging nakikita niya ay ang imahe ni Angelica at Baby Joy na nagmamakaawa sa ulan ang sandaling tinapos niya ang sarili niyang kinabukasan. Si Don Antonio ay binawian ng buhay sa kulungan 3 buwan matapos ang sentensya dahil sa stroke, dala ng depresyon at kahihiyan. Si Nicole o si Maria Teresa Cruz ay nakakulong sa Women's Correctional at nahaharap sa patong-patong na kaso mula sa iba pa niyang nabiktima. At si Doña Gloria, nakatira siya ngayon sa isang barong-barong sa ilalim ng tulay kasama ang iba pang mga informal settler. Ang babaeng nandidiri noon sa mahihirap ay ngayon ay isa na sa kanila. Araw-araw siyang nakatingin sa malalayong gusali ng Makati, nag-iisip kung paano nawala ang lahat sa isang iglap habang tinatahi ang mga basahan na ibinebenta niya sa kalsada para may pambili ng gamot. 1 taon na ang lumipas. Ang araw ay sumisikat sa ibabaw ng Manila Bay, nagbibigay ng gintong kulay sa karagatan. Sa isang malawak na hardin na nakaharap sa dagat, daan-daang tao ang nagkakatipon. Mga kilalang personalidad, mga politiko at mga ordinaryong tao ay naroon.
Sa gitna ng entablado nakatayo si Angelica. Mas lalo siyang gumanda sa lumipas na taon. Ang kanyang buhok ay medyo humaba na nakastyle ng elegante. Suot niya ang isang puting dress na simple ngunit nagmumukhang regal. Hindi na siya ang babaeng puno ng galit. Ang kanyang mukha ay maaliwalas puno ng kapayapaan at layunin. Maraming salamat sa pagpunta ninyo ngayon. Panimula ni Angelica sa microphone. Ang kanyang boses ay matatag at puno ng kumpiyansa. Ngayong araw, formal nating binubuksan ang Guillermo and Catherine Foundation Center. Nagpalakpakan ang mga tao. Ang center na ito ay magiging tahanan para sa mga kababaihan at mga batang biktima ng pang-aabuso at karahasan. Patuloy niya. Dito walang itataboy sa ulan. Dito walang tatawaging basura. Dito lahat ay may halaga. Tumingin siya sa front row. Naroon si Nanay Rosa na ngayon ay isa na sa mga head caretaker ng foundation, nakasuot ng maayos na uniforme at nakangiti ng malapad. Naranasan kong mawalan ng lahat, kwento ni Angelica. Natahimik ang lahat para makinig. Naranasan kong tapakan, ipagtabuyan, at sabihang wala akong kwenta. Akala ko noon, iyon na ang katapusan ko. Pero natutunan ko na minsan kailangan mong madurog para mabuong muli ng mas matibay. Ang yaman na iniwan ng lolo ko ay hindi ko ginamit para lang sa luho. Ginamit ko ito para siguraduhin na wala ng ibang Angelica ang magdudusa sa kamay ng mga mapang-abuso. Ang hustisya ay hindi lang pagpapakulong sa mga may sala. Ang tunay na hustisya ay ang pagbangon ng mga biktima. Bumaba si Angelica sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Sinalubong siya ni Adrian. Nakangiti ito at sa kanyang mga mata ay may kislap ng paghanga na higit pa sa pagiging magkatrabaho. Napakagandang speech, Madam President, bati ni Adrian. Salamat, Adrian, ngiti ni Angelica. At salamat din. Kung hindi dahil sa gabay mo, baka nilamon na ako ng galit ko noon. Ikaw ang gumawa ng lahat, Angelica. Ako lang ang naghawak ng flashlight. Sagot ni Adrian. Biglang may tumakbong batang babae palapit sa kanila. 1 taong gulang na ito, nakasuot ng munting puting bestida at may ribon sa buhok. Mama, sigaw ng bata. Joy. Binuhat ni Angelica ang kanyang anak at hinalikan ito sa pisngi. Ang mga mata ni Joy ay singkit kapag tumatawa at ang kanyang halakhak ay parang musika. Malusog siya, masaya at punong-puno ng pagmamahal. Walang bakas ng trauma ng gabing iyon. Lumapit si Adrian at pinisilang pisngi ni Joy. Hello, Princess. Ready ka na ba sa ice cream mamaya? Ice cream, palakpak ni Joy. Naglakad silang tatlo patungo sa gilid ng dagat. Malayo sa ingay ng crowd. Ang hangin ay presko. Ang alon ay kalmado. Hinawakan ni Angelica ang kwintas sa kanyang leeg. Ang lakit ng kanyang ina na nabawi niya mula kay Vanessa. Nakabalik na ito sa dapat nitong kalagyan. Tumingin siya sa malawak na karagatan. Naalala niya ang bagyo. Naalala niya ang lamig. Naalala niya ang sakit. Pero ngayon parang ang layo na ng alaalang yon. Parang nangyari ito sa ibang buhay. Masaya ka ba? Tanong ni Adrian habang nakatayo sa tabi niya. Tumingin si Angelica sa kanyang anak na naglalaro sa damuhan kay Nanay Rosa na masayang nakikipagkwentuhan sa mga bisita at sa gusaling ipinatayo niya para tulungan ng libu-libong tao. Huminga siya nang malalim nilalanghap ang hangin ng kalayaan. Oo, Adrian, sagot ni Angelica. Masaya ako. Hindi dahil sa pera o sa kapangyarihan. Masaya ako dahil napatunayan ko sa sarili ko na hindi totoo ang sinabi nila. Tumingin siya sa langit, tila kinakausap ang kanyang lolo at ina. Hindi ako basura. Hindi ako biktima. Ako si Angelica Montefalco at ako ang nagsulat ng sarili kong katapusan. Hinawakan ni Adrian ang kanyang kamay. Sa pagkakataong ito, hindi tumutol si Angelica. Hinayaan niyang maramdaman ang init ng palad nito. Tara na. Yaya ni Adrian. Marami pa tayong gagawin. Tara. Sagot ni Angelica. Naglakad sila pabalik sa liwanag. Habang ang araw ay tuluyang
Nagliliwanag sa kalangitan simbolo ng isang bagong umaga na hinding-hindi na muling didiliman ng kahit anong bagyo.